Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan. I'm from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin na iyong second half ng January 2026. Maraming salamat muna kay Charlene. Ano to? Aray? Charlene Aray, 6144. Maraming salamat po sa iyong thanks donation. Charlene Aray, 6144 sa iyong thanks donation. Asa ka mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paki-check na lang po. General reading tayo, Leo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan niyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas. Hindi po yung negative, it's a warning para magkaroon kayo ng idea kung ano mga dapat na maging aware, change of decision, kung ano man yan. No? Ayan na second half. Tingnan natin, meron kang fire. Okay, strong emotion, passion, love, or hate. Maaaring magkakaroon o makakaramdam ka ng mga hate situation, pwede may mga hindi pagkakaintindihan, pwede mga gulo or away man yan sa sitwasyon, kung saan aspeto ng buhay mo yan, may mga problema, yan, galit din kasi ito, no? Kasi meron din tayong ring, no? Pwedeng may mga commitment or committed ka dun sa sitwasyon na yon na maaaring magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, gulo o pag-aaway o mga ganyan, no? Hindi pagkakaunawaan, pwedeng ganon. Or may mga promises, situation na hindi matutupad, na hindi magiging good, pwedeng ganon sa iba sa inyo. Kung sabi niyan, pwedeng relationship, any situation in life, may mga ganong sitwasyon. And then also is success assured with a good plan and hard work. Ang nakikita ko sa dito is, by the second half, ang nakikita ko is you are more on preparing and take it action sa mga bagay o sa mga aspeto ng buhay mo this time. Maari may mga i-move or mga action ka na this time para ma-receive mo itong egg na to or yung golden egg na yon o yung success na yon sa nakikita ko sa dito. Kaya ang nakikita ko dito is magkakaroon ka ng pagpaprocess or mga action and movement, no, na makikita ko naman na ma-achieve mo ito kung saan aspeto ng buhay mo yan. And man, dealing or relationship with a man, maaaring magkakaroon ka ng connection sa isang tao, kapatid mo man yan, karelasyon, or bagong tao man yan, or maybe itong tao na to ang makapagbibigay sa'yo would come to an egg. Ganyan. Pwede naman we come to an egg, halimbawa may mga alaga kayong hayop, ibon, or ano man, animals, or pwede rin ikaw o someone into your life na maaari may mga mabubuntis, mga anak, ganyan. Pwedeng ganun, no, sa iba sa inyo. Or may tao dito na nag-iisip about the situation of the egg. Ganyan. Baka mahilig kayo sa egg. Hard work ahead, may parating, may parating na mga i-work it out mo nga tulad ng sabi ko kanina. Yan. Maaring ito na yun, no? Thinking about stability. Pwedeng sa work mo, sa mga bagay na gagawin mo this time. Yan. May mga parating din na kasi wala pa siyang laman, ano? Pwedeng may mga ano to, kasi hard work ahead, may mga darating na tatrabahuhin sa iba sa inyo. Ay, diamond. Shine bright like a diamond. The golden egg and the diamond. Ibig sabihin, may mga successful situation into your life. Pwedeng makaka-receive ka ng valuable things. Pwedeng alahas. Pwedeng mga mahalagang may mga ginagawa ka na marireceive mo na. Pwedeng ganun. O may gagawin ka na marireceive mo. Ganyan. You were receiving or giving a precious gift. Yan. In what way, hindi ko alam. Pwedeng makaka-receive ka. Pwedeng may mga gagawin ka na marireceive mo ito in successful. Pwedeng ganun. No? Kung sa aspeto ng buhay mo yan. Kung ano man yan. Ganyan.
I'm married. Okay, iba sa inyo is there's a marriage. Nandito talaga yung commitment, ano. Yan. Yan, may mga commitment situation ako. Siguro, andito yung point when it comes to a fire kasi is, may mga hungry situation ako na nakikita sa'yo. Ganyan. Kung titignan ko to a third party or mga situation of promises na hindi matutupad or mapapako, pwedeng kasi sa fire. Or sa iba naman sa inyo is mas more kang magiging hungry this time sa mga gagawin mo. To your work, something developing, renewal, progressing, yan, mga ganyan. Trabaho mo o sa stability mo, ganyan. Sa nakikita ko sa'yo dito. And then, when it comes to a married, baka iba sa inyo, makakarisip ka talaga ng ring. O kaya may tao na mangangako sa'yo na ganito, ganyan-ganyan. O kaya hindi man siya mangangako, andun yung hard work, ano, kapag gagawin niya yung effort and hard work niya pagdating sa'yo. Nandun siya sa point kasi ikaw yung gusto niya. Ikaw yung gusto niya sa life niya o kaya ikaw yung nasa isip niya. Parang nandun siya sa nag-aano siya, parang naglilimlim siya. Gusto niya mag-invest sa'yo. No, hindi siya nagmamadali but they want to invest sa'yo ng stability. Ganon. If this is a relationship, yan, sa iba sa inyo. And broken wishbone, ito na nga. Sabi ko na happy. Pagtabihin nga natin to. Okay, may mga broken wishbone. Pwedeng itong lalaki na ito ang makapagbibigay sa'yo ng dissatisfaction or hindi magandang sitwasyon. Pwedeng ganun, ano. Kung sino man siya, bago man siya, luma man siya, or related siya sa mga ginagawa mo. Yan, no. Sa mga bagay na binavalue mo, pwedeng ganun. Kung saang aspeto ng buhay mo, hindi lang naman siya pwede siya sa trabaho, pwede siya sa mga situation of valuable things, di ba? Pwedeng ganun. Kung saang aspeto ng buhay mo, pwedeng sa mga networking, pwedeng sa mga orders, pwedeng ganun. Kung sino man yan, may mga wishbone broken, yan. May mga wish na hindi mag-grant, yan. Ibig sabihin kaya maaaring yun yung magiging problem mo. Pwedeng itong lalaki na to makapagbibigay sa'yo ng ganon. Diba? Or maybe hindi man siya is may mga tao or meron kang sitwasyon na hindi mag-grant kahit na ibigay mo yung hard work mo. Naku, wag naman sana, 'di ba? Naku po, ang sakit naman nun. 'Di ba? Basta always think in advance. Ako nakikita sa iyo. No, tingnan natin ang iyong energy. Energy po ni Leo. Ay, namatay na naman yung iPad. Okay. Energy niya po by the second half, January 2026. Leo. Energy. Second half. Okay. Okay, ang energy na nakikita ko sa'yo dito by the second half is nandito ka daw sa situation mo kasi nandito rin siya, no? May mga bagay ka na daw na a-actionan. Ganyan. Siguro nahadon ka sa point na marami kang gagawin, magiging busy ka, ganyan. Merong mga babaguhin sa iba sa inyo, a-actionan and babaguhin. Yan, may mga responsibilidad na kailangan mo ng actionan or a-actionan mo by the second week sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is marami kayong gagawin ng mga multitask o may mga multiple priorities ka na gagawin daw. Magkakaroon din sa'yo ng, by the second week is may paghihintay. Hindi ko alam kung ano yung hihintayin mo. Yan, may hihintayin ka raw. Devil, May mga hihintayin, may paghihintay. Or maybe you're waiting for the answer, revelation, truth, or katotohanan, parang ganun sa iba. Or you're waiting for something, parang may gusto kang ma-accept, ganun. Sa iba kung ano mo lang yung sa'yo doon. And then also, yung energy kasi nakita ko yan, yung ganun. Yung iba sa inyo siguro magkakaroon na kayo ng mga bagong pananaw sa kinabukasan this time at mas more kayo magiging, magkakaroon na kayo ng mga bagong strategy or nahandin na yung mga bagong plano mo this time. Yun na nakita ko sa iyo dito. May mga sitwasyon ka na pila second
half of month ng January is may mga sitwasyon na i-evaluate mo daw. Yung mga sitwasyon na babalansihin mo, ganyan. Tingnan natin ang parating. Ano parating sa kanya? Second week. Leo. Parating po sa kanya. Leo, parating. The Nine of Swords. Ano yun? Ano po yun? Ay, ano ba yan? Card mo. Nagbaliktad siya. Ano po ito, universe? Okay. Parating sa'yo. Parating sa'yo. Merong, okay. Babae and lalaki kasi siya eh. Sabi sa inyo, babae or lalaki siya ha. May taong kakausap sa'yo. Or may taong kakausapin. Pwedeng kilala mo na siya. Sabi sa inyo. Or pwedeng ito is, halimbawa, mga related siya sa mga interview, mga judge, advisor, consultant, pwedeng ganun. Or pwede rin naman na kapatid mo, halimbawa, nagiging consultant mo siya or nagiging advisor mo siya, pwedeng ganun. Yun. And parating din sa iyo is merong kang maiisip na isang bagay, isang sitwasyon na maaring ito is ginawa mo na noon and then this time is gagawin mo siyang muli ngayon. Pwedeng ganun sa iba. Maybe there's a routine or meron ka nang this time na focusan. Pwedeng ganun. Sa iba sa inyo is may mga ipaprogress ka na sitwasyon at magbibigay ka doon ng effort and hard work. Yan. May mga parating din sa'yo, there's an improvement. Hindi ko alam in what way. May mga may improve ako nakikita sa'yo. May mag-i-improve. Pwedeng to your stability, pwedeng sa pera mo, pwedeng sa trabaho mo, ganyan. Or any situation sa buhay mo na value. Well, lahat naman value talaga. And then also, parating sa'yo, may marireceive ka raw. May marireceive ka dito. Teka lang, may kukuhanin ako. Pwede makaka-receive ka ng gift, makaka-receive ka ng gift o may mga darating na mga maraming opportunity sa iba sa inyo. Idea or opportunity. Sa iba sa inyo, there's a give or tulong or ikaw ang bibigay. Universe, pwedeng explain mo sa akin ito. The Knight of Swords and the Nine of Swords. Pang gabi ka ba? Or marami kang iniisip tuwing gabi. Or pwedeng dun sa sitwasyon na medyo nagkukulang ka sa tulog sa gabi. No? Sa iba sa inyo. Mag-ano kayo ha? Magbawi ka rin. Okay. Parating sa'yo. Kasi meron ka daw mamasterin this time or meron kang gustong i-perfect by the second half of January. Yan. Maybe there's a skills or may mga naiisip ka na pag magpupursige ka at pagtsatsagaan mo yung sitwasyon na yun. Yun na nakikita ko. To success, nandun ka sa point na yun. Pero makakaramdam ka daw ng kaba Hindi ko alam why. Pero makakaramdam ka daw ng kaba at may mga bigla ang magaganap o mangyayari sa'yo. Maaaring bigla ang gagawin mo o may mga biglang mangyayari. Ganyan. Tingnan natin ang dapat iwasan. Dapat pong iwasan niya second half ng January. Leo, dapat iwasan. Ano
Anong ibig sabihin? 2 and the 2, oh. Ba, nagdadoblean mo ah. Okay, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Alam mo, may makakarma dito. Sino ate? Yung mga tao na gumawa sa'yo ng masama. Pero hindi mo to kasalanan kasi si universe ang gagawa niyan. Kung sino man yung tao na nagkaroon ng hindi magagandang situation sa'yo, ibibigay niya to sa'yo. Ibibigay niya. Yun. And then yung blessing sa'yo niya ipapasok. Kaya huwag ka mag-iisip na masama sa kama. Pero yung blessing na yun, imbis na doon niya ibibigay, sa'yo mapupunta. Congrats. Okay. Pwede magbigay mo na ako ng iba pang message, Leo. Okay. Dito sa sitwasyon mo is may nakita ako na tao na nagsinungaling. Tao na obsessed or tao, hindi ko alam kung may dishonest lang ba siya or siya is natural na mangloloko, ganyan. May tao na nanggagamit or manggagamit. May tao na wala siyang pakialam when it comes sa'yo or kumbaga masaktan ka man or hindi, ganon. Mangloloko, there's a corrupt or they using you, pwedeng ganon sa iba. And there's sa iba, basta may ganong tao, may pagbabackstab din kasi ako nakikita dito. Magkakaroon ng pag-uusap na hindi magiging totoo. Ganyan. Iba sa inyo is may tao na kahit na kausapin mo siya or magkaroon kayo ng communication, itong tao na to is still hindi magiging hindi papabor siya sa'yo. Kumbaga, wala siyang pakialam. Parang halimbawa, nagsalita ka, papasok and then lalabas lang din sa kabila. Tenga. Kaya, kung sino yung gagawa sa'yo nun, pabalik sa kanya. Okay, dapat mong iwasan. Syempre, yung ma-imbalance ka. Iwasan mo ma-imbalance ka, iwasan mo yung mga tao na tulad ng sinabi ko kanina, iwasan mo yung mga dishonest person, gagamitin ka lang, iwasan mo masyadong magtiwala, no? Yan ang pinakaano sa lahat. Huwag kang masyadong magtiwala. Kahit sino, kahit ano man yan, huwag kang magtitiwala. Iwasan mo yung mga taong manggagamit, ganyan. Iwasan mo yung mga tao na, kung ikaw ito, syempre iwasan mo maging materialistic, yung bili ng bili, ma-imbalance, hindi nagtithink ka nga sa future mo, pero nai-imbalance ka, iwasan mo rin yun. Or yung mga tao na gano'n, no, dishonest, saka yung mga materialistic man yan, or ano man yan. Then, iwasan mo is not to fooling yourself in a situation na maging maayos, kung may mga bagay din na kailangan i-fix, kumpunihin, gawin, ganyan. Kung may mga bagay na need to recover it, yun. Kung ibalik mo yung dating ikaw na napaka very confident and know how to manage everything, no? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. And then iwasan mo syempre yung mga tao na na behind your back kung ano yung sinasabi sa'yo. Well, hayaan mo sila sa buhay nila. Ganun lang yun. No? Trust your intuition. Syempre, iwasan mo hindi ka mag-trust sa intuition mo. Listen to your inner voice. Kung kailangang bumawi ka ng tulog. Yan. Tingnan natin ang iyong love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, love, kapatid, magulang, or pamilya man yan, pwede. Love. Uy. Tingnan natin.
Ang dami naman. Reklamo pa. Uy, the lovers, oh. Okay, kung ikaw is single. Kung ikaw is single, sa mga single dyan, may makikilala ka kasi may taong may interest sa'yo. Mm. Itong tao na 'to, maaaring nagkaroon siya ng sitwasyon sa buhay niya na nagkaroon ng pagtatapos. Hindi ko alam kung ano yung pagtatapos na yun, kung may nawala sa buhay niya or nagkaroon ng separation, ganyan. There's an offering ako na nakikita dito, but you need to be aware. Bakit ate? Sabay ganun yan, no? You need to be aware kasi ang nakikita ko dito sa tao na 'to medyo may pagdadalawang isip. Ako nakikita ko sa kanya, parang hindi siya gano'n kasigurado when it comes sa'yo. Puwedeng pinagpipilian ka kasi niya. Puwedeng ikaw yung nagiging isa sa option niya, puwedeng gano'n sa mga single diyan. 'Yun ang nakikita ko dito. Or maybe nandun siya sa point na nagsisiyasat pa siya, 'no? Sinisiyasat niya pa talaga kung you are the right person para sa kanya, gano'n. Or maybe this is you, puwedeng gano'n. O nakikita dito. Kung alin lang doon ha, nagiging aware naman siya in any situation. Medyo aware kasi siya sa mga salita niya rin dito, no? Sa nakikita ko dito. Kaya we have the lovers and the lovers. Or pwedeng ikaw ito, medyo nagkakaroon ka na pagdadalawang isip sa kanya, di ba? Na parang ayaw mo muna, wag muna, sa mga single dyan. Parang gusto mo munang makilala siya talaga, kung totoo ba siya or hindi. Pwedeng ganon sa iba. And then kung kayo naman is nagkahiwalay na nitong tao na to, kung kayo is kasi nagkaroon ng pagsisinungaling, andun yung third party relationship, then sa nakita ko dito, itong tao na 'to maaring, um, may pamilya na or nagkaroon talaga siya ng relationship sa iba. Ako nakikita very ano kasi siya, independent yung energy nito, they playing. Ano kasi siya, medyo, ah, madali siyang ma-attract, itong tao na 'to 'no, sa mga nagkahiwalay diyan. Madali siyang ma-attract. Alam mo yung parang kapag manok na ang lumapit, tutukain. Nando'n siya sa point na yon. Yan, medyo feeling young or nando'n siya sa point na may pagka makasarili lang din kasi itong tao na 'to 'no. Yan, medyo may pagka makasarili, sakim at makasarili. Mahilig siyang pumasok sa situation na alam niyang mahihirapan siya, gano'n. Parang ano siya, eh, hindi ko alam kung challenger ba siya or ano ba siya, pero gano'n. Tapos after nun, siya na din naman nahihirapan. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Sinungaling kasi siya. Mm. Ate, babalik ba siya? Gusto mo bang bumalik 'to? Sigurado ka ba? Sabi gano'n. Pag-isipan mo muna maigi. Kung sa'yo, sa bago ka na lang. Kung ako sa'yo, sa bago ka na lang. Pero andun pa rin naman 'to sa tao na 'to na gusto ka pa rin niya makausap or hindi ko kasi nakita na ano, eh, nagfo-force siya na to come back. Ang nakita ko sa kanya, bahala. Kumbaga, someday, siyempre gusto niya na getting together. Baka kung ilalaan, 'di ba? Kung ilalaan, kung ikaw yung destiny ko, ikaw yun. Nandun sa point na yon sa mga nagkahiwalay. Nandun na siya sa point na yon or ikaw ito. And then, yung iba kasi, yung iba naman sa inyo, isa sa inyo talaga tumaak na ng ibang direksyon. Nag-focus na siya sa family niya, sa goal niya, ganyan. And then also, merong, pwede magbigay ako ng ibang message? May nakikita akong ano, lumalabo na mata nyo, or may taong malabo yung mata. Sa iba naman sa inyo, mag-ingat kayo kasi may nakikita akong pananakit sa bandang gitna or bandang tiyan. Ako nakikita. Ikaw or someone who's connected sa'yo. Hindi ko alam kung may sakit ba siya sa bandang tiyan o masakit yung tiyan niya or mananakit yung tiyan niya or minsan may pananakit. Pwedeng ganun. Yun, kung ano man yan. Okay, when it comes sa mga magkakarelasyon niya, yes, nandun yung supportive, no? Nandun yung suportahan sa isa't isa. You try to make it balance itong relationship na to. There's connection. May connection. Nandito yung soulmate connection nitong ninyong dalawa sa nakita ko dito. You value each other. May anak kayo? Isa? May isa or may nawala? Sa iba ha, maaaring may nawala o may namatay. Isa or dalawa. Okay, sana wag naman.
Yun na nakikita ko. Yun nga lang siguro minsan, minsan siguro nagiging, hindi ko alam why, kasi dito sa relationship na to, there's a distraction. Either sa iba is there's a third party, kung alam mo na wala naman third party, merong blockage. Either sa'yo may blockage or sa kanya is may blockage na nagaganap. Na nagiging prostrate. Nagkakaroon ng frustration. O dito sa relasyon, may frustration. Pwedeng sa pera, pwedeng sa health issue, pwedeng sa trabaho, pwedeng surrounding, pwedeng yung sa mga magulang or biyanan or connected sa'yo, pwedeng ganun. Pero there's a blockage when it comes dito sa relationship na ito. Kung kayo naman is bago nitong tao na to, kasi may bago ako nakikita, no? Kung bago kayo nitong tao na to, may mga gusto siyang sabihin sa'yo or ikaw, hindi niya pa masabi. Yun ang nakikita ko. Pero nirerespeto ka nitong tao na to. Diba sa inyo may business, malaki man o maliit yan, ano? Yun, they try to make it balance itong connection na ito. They want to commit sa'yo, pero ang nakikita ko kasi dito is parang on and off yung action niya. Sa nakita ko dito, hindi kasi, siguro hindi niya alam paano i-move or paano siya magsasalita directly sa'yo. Meron siyang pagsisiyasat na nagaganap sa'yo eh. Hindi ko alam why. Pwedeng sinisiyasat niya talaga kung totoo ka sa kanya or hindi. Pwedeng ganun. Sa mga bago pa lang ha. Or pwede rin naman na may mga bagay pa siya na hindi na siya nasasabi sa'yo. Kasi, syempre, pag bago, hindi pa talaga masasabi yun. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po yung money niya, second half? Money nila yung second half. Sa mga may third party, syempre, alam nyo na. Alam nyo na yan kasi may iba dito kasal eh. Money nila yun. Second half, January. Paki-explain. Paki-explain. Sabi, ganun. Ay, ano ba yan, ate? Okay, when it comes sa money mo, we have the full. Pagdating sa money mo, siguro in the past, o sana nangyari na lahat, no? Para pass na siya. May nakita kasi ako dito pagdating sa money mo, is nagkaroon ng chaos when it comes na connected ang trabaho or money man yan, no? Yun, pwedeng nagkaroon ng mga delay, pwedeng may mga nagkaroon ng mga unfinished business na connected ang trabaho or money man yan, ganyan, na doon sa point na yon. Nagkaroon ng hindi magandang outcome, hindi naging stable sa nakikita ko dito. Yan, may mga unfinished business na nagganap o nangyari. Kaya ang nakita ko dito, parang nagkaroon ng iba sa inyo ng mental trap, or pwede rin naman na halimbawa, may mga dapat pambayaran, may mga hindi nag-success na situation in the past, and then this time is, yun nga, maaring magkakaroon ka na rin sa iba sa inyo na acceptance. Pagdating sa money mo by the second half, there's a positivity happening to your life. Ibig sabihin, there's a hardship situation na matatapos na. There's a lack also. There's a lack by the second half, and positivity, and then also improvement when it comes to your finances. And then, nandito na yung mga papasok na swerte sa nakikita ko sa'yo. No? Andito na rin yung o diba? Sabi ko sa'yo Wow. The victory and success into your life. Kumbaga you're going toward to your success this time pagdating sa pera mo. Basta, kung hindi ka man nahihirapan ka pa at nandun ka pa sa sinabi ko kanina, you need to keep moving to reach your goal, no? Kasi, in our action, kailangan lang siguro natin is, we need to accept the lesson from the past. Kaya, kung may mga bagay na tapusin na. Kailangan na rin dito, pagdating sa pera is, maghigpit. Dito sa iba sa inyo is, this time siguro mas more ka na maghihigpit. This time, pagdating or connected ang pera. Nandun ka na sa point na yon. Kasi maaaring may mga goal ka na rin na naiisip, di ba? Na gusto mong makamit.
Kaya mag-go forward ka lang. And yung iba sa inyo is this a time to reset, no? Mag-resetting ka, ganyan. Sa iba sa inyo. Or mag-i-start ka na talaga to move this time. Start at your beginning. Advice po. Okay, advice. Positive change to ha, sa pera mo. As in. Sa iba sa inyo is pagbabalik ng strength, ng lakas ng loob. Andun na yung confident mo. Andun na yung katatagan, yung tibay. Andun na yung kapangyarihan. Ano ko, magician ate. Hindi, you have a power na kasi ang dami mo nang natutunan eh, no? Kaya mas more ka na ata maghihigpit this time sa iba sa inyo. Pero, iwasan mo pa rin ma-disorganize ka. Also, may marireceive ka dito na blessing. Sa pera. Advice. Aba, may ano pala nangyari, no? Sana hindi kayo. So, explain ko sa iyo. Ang bilis ng pangyayari, no? Siguro naaalala mo pa to. May nangyaring mabilis na nangyari na maaring naaalala mo pa siya ngayon hanggang ngayon, no? Siguro may inasam ka isang sitwasyon na hindi naging maganda talaga. And then you still remembering o nare-reminisce mo pa yung sitwasyon na yun. So nakita ko dito sa'yo, maybe this is the past, no? Parang nagkaroon ng bad news. Yan, nagkaroon ng mga bad news, sana hindi na mangyari sa iba. Nagkaroon ng frustration, may mga unfulfillment situation happen, may mga ikinabigla mo na hindi mo inasahan na mangyayari pala yun. Yan, maaring nangyari sa iba. Hoping wag mangyari sa iba this time. Sa nakikita ko dito, no? Okay, when it comes sa advice, ang nakita ko sa'yo dito is you need to start a new beginning in life. Umiwas ka sa mga frustration, thinking of negativity, ganyan. And then, focus ka lang to start a new beginning in life. Kung yung mga need nang i-let go na, baguhin na. And abandonahin mo na rin yung mga nakaraan o nangyari in the past. But you need to learn, no? It's a time to create a new situation in life or you need to create yourself to a new you, no? Ang sinasabi dito, be idealism, mag-go forward ka and trust to your intuition. Try to commit sa mga pangarap mo to move forward. Take it action, be prepared, and may mga ipaprogress ka raw, and basta mag-explore ka lang na mag-explore. No, the more experience sa buhay, the more na magsasuccess at mag-growth ka. Be creative, and to grow, siyempre mag-action, ano? And be adventurous din ang sinasabi dito. May mga marireceive ka na, pangarap, na pangarap in life. Ang nakita ko kasi may kasiyahan. There's a success and reward coming to your life. Ang nakikita ko dito, mag-ingat ka sa mga magagandang salita. Diyos mayo, marimar. No, mag-ingat ka sa mga taong nagbabait-baitan, na akala mo very supportive sa'yo, pero hindi. But, within the 3 days or 3 weeks or 3 months or 3 years, no, ang nakikita ko dito, there's a fortunate outcome na magaganap o mangyayari sa'yo. Ibig sabihin, may blessing o nahandoon, may mga renewal situation ako na nakikita sa'yo. O baka may mga i-renew, may mga kasiyahan, abundance, and development. No, i-develop mo man yan o madidevelop man yan, mga ganon. Ako nakikita sa iba sa inyo. May kasalan ba? Or someone's thinking about something kasal o mapag-uusapan about kasal. No, ako nakikita dito. Or may mga pupuntahan ka. Maaaring may mga anniversary sa iba, di ba? Anniversary, birthday, celebration. Another message sa tayo nito ha. Binibigyan ko na nga lang kayo ng bonuses. Bonuses. Sasabihin niyo naman, ate, gulo naman mag-ano ni ate. Ay, sa susunod, isang card na lang, di ko na kayo bibigyan ng warning. Baka nagreklamo pa kayo. Nanakot, ate ko, atay na nanakot, joke. Hindi, wag kayo magreklamo, kaya ka binibigyan ko. Kasi iba, alam mo kaya ako inaano, kasi binibigyan ko pa kayo ng ano, para mas may malaman pa kayo. No, kaya hayaan nyo lang si ate na magbigay sa inyo, na magbigay ng information.
Kasi alam ko naman na gusto niyo naman yun. Sa mga ayaw, alam niyo na gagawin niyo. Arigato namaste, God bless.